Pinya. Tama ba, Kapinorias? Mali. Asawa ni Bathsheba? Si? Okay. Yung ang pinakasawa niya, sino nga? Uriah. So, siya ngayon ang pinain doon. In short na mata, ano natin yung kwento. Kaya nung pinaintindi sa kanya nung time na yun, uso na po yung mentor. Ang tawag sa mentor noong araw, mga prophet. Mga prophet sila. Okay, so yung sabi nga ni Prophet Nathan, sabi niya, mahal na hari, may isang mahirap na nag-iisa lang ang kanyang ubiha, pinag-interesa ng mayaman, tapos pinapatay pa yung may-ari nun. Anong sintensya mo? Dahil nasa kaharian mo ito nangyari. Ang sabi ni Captain David, dun sa kwento, sumiklab siya, nagalit, iharap mo sa akin at ipapatay natin yan. Sabi ni propeta, walang iba kundi ikaw. So, ganun ang mentor. Didiretsuhin ka ng mentor pag nagkamali ka. Tama? Kasi hindi pwede ka alagaan ka, ibibibi ka. So, ito yung sinabi ngayon ni David. Nagbibig siya sa buong context na yan. Na sabi niya, na patawarin siya, huwag siya ilagay sa kamay ng kaaway. So, si David, it's next heart to God. Ibig sabihin, marami siyang mali, marami siyang ginawang kasalanan, pero dahil ano siya magpatawad sa Panginoon, maglumapit, nagiging mahal siya ng Panginoon. Okay? So, ang ganda nito. Kaya dinugtungan niya sa ilalim, ano po nakalagay? Huwag na po pumalak. Makakasama yun para sa atin. So, yun yung topic natin sa doctrine. Kaya huwag na po pumalak, ha? Okay? So, mag-uusap tayo ngayon, ulitin ko na para yung po ako magulang, kalimutan nyo muna yung edad, nagkataon po, nauna tayo sa network marketing, again, yung mga experience ups and down na nangyari sa buhay natin. Ang objective ko lang dito ay ma-internalize yung mabuti at nalakan tayo sa mabuting sistema. Malinaw. Okay? So, ayun. Sige, next ko na. Ay, hindi mo tinanggal mo yung isa. Yung isang verse ay sinasabi mo dyan, yung nagsabi naman ni, eto, okay, dito ka verse niya, sa Proverbs, anak na lang to ni David. Ito yung kay Bathsheba niya na anak. Pero yung una namatay kasi yun. Kasi hindi na-bless. Second, niya na to eh. Whoever loves discipline, loves knowledge, but who hates correction is stupid. Tapos sinabi rin ni Solomon, na train up a child in the way he should go. Okay? Para hindi na pag lumaki yan, hindi na kaya ako sa network marketing, very important sa akin na at start pa lang, kailangan maayos yung turo. May isang sistema. Para pag nasa labas, representative ang bawat isa eh. Kumpanyang bit-bit mo, hindi lang yung negosyo. Malinaw? Okay. So, punta tayo sa direksyon. Ano ba direksyon ng kumpanya? Ito yung palagi sinisigaw natin. At nandito ito sa paper bag. Klaro-klaro. Diyan pa ba kayo? Yes! Yun. Tama. Okay. Bago natin muna ituloy, may alam ko may inantay ang mga ang mga members na dati. Sabi parang may nakalimutan si chairman eh. Hindi sumasagot ang bawat isa. So tuloy ko muna. Bago ko ituloy yan, mayroon muna akong kwento. Yan. Para magkakaintindihan tayo lahat. Okay? Kasi dyan tayo hindi kakaintindihan eh. Okay, meron akong kwento. Isang ngungo. Yan. Para sa bago ha. Isang ngungo. Isang ngungo bata, babae. Siya may ngungo ba dito? Para sila napagkwentuhin natin. Okay. Ngayon itong muong babae na to na bata, first time niya ngayon, papasok sa eskwelahan. Pinatid siya ng kanyang tatay. Pagkatid sa eskwelahan, binati niya, excited siya. Binati niya yung kanyang mga kaklase niya. Good morning, tatay. Siyempre, mungo siya, di ba? Ngayon, binuli siya. Ay, may klase tayo mungo. Siyempre, bulihan niya, lalo public school. Binuli siya araw-araw. Pag pumapasok siya, hanggang paglabas, dumating sa point, wala siya. Alam mo, parang feeling niya, outcast siya. Kasi nabubuli siya eh. So sabi niya, ay, ayaw ko na pumunta ng pool. Mungo daw ako. Sabi ng kanyang tatay, anak, kailangan mag-aral ka talaga. So, sumunod na araw na naman natin, saksiyan ng tatay na binubuli siya. Yung kaklase namin mungo, yung tatay nasaktan. Sabi niya, sige anak, sa bahay na lang tayo, tulungan mo na ako sa tindahan, tuturuan na lang kita, ako na mismo magtuturo sa'yo. Ako yung bata, mas iyahin. Minsan nga yung tatay, pag sila na sa loob, inano niya pa eh, nilalaro niya eh. Sabi sa tatay niya, tatakpan niyo pa
Mispo, mispo. Sabi ng tatay, pag isong-isong ka pa, ikaw na naman mo dito eh. Hindi ba? So, ngayon, yung araw na yun, hindi mo ba alam yun? Mispo. Mispo. Okay. Yung araw na yun, may bumili habang nagbabantay ang kanyang tatay. Yung bumili, batang lalaki, mungo din. Sabi niya, pamili mo ako. Sabi ng tatay niya, uy, tutoy, anong bibilin mo? Hinahanap ng bata. Pamili mo ako ng muyi. Ano, tutoy? Muyi po. Ano daw? Meron ba dito niya? Sabi niyan. Sabi niya, tinitingnan niya eh. Sige, tutoy, ituro mo. Anong color yun? Yung color ni Mink? Oh. Sabi, di ba kita ng bata? Hindi mo makita eh. Sabi ng tatay, ay, nabili ba ako ganyan? Tutoy, ganito na lang, isulat mo. Di ba? Kinuha niya ng ballpen at papel. Sinulat, M-O-Y-I. Ano daw? Muyi. Sabi niya, muyi. Yung muyi. Sabi, hindi niya matandaan. Kung may binili siya. Naalala niya, may anak pala siyang ngungu. Sabi anak, sabi yan, tutoy, dali para, tawagin ko yung anak ko. Magkakasundo kayo. Hindi tinawagan yung anak niya, anak, pag-CR na yung tatay, labasin mo muna, may bumibili. Kaibigan mo ata yan. Pag-CR yung tatay, lumabas yung batang babae, paglabas, nakita nung ano. Oy! May friend, ikaw ka na? Best friend. Ikaw ka na yan? Best friend, anong mimilin mo? Mimili mo ako ng muyi, best friend. Muyi. Ilang piraso? 2 lang. Okay. Binigay ang muyi, inabot yung bayan, sabi nung bumibili ni Totoy, alam mo, my friend, ang hirap kausap atay mo. Kanina ko ba kilala na kanya? Akala ko nga, wala kayong